teaser or bagong episode dropped. Tapos si Alden gustong maging leading man ng isang beauty queen. Tapos si Kath naman ay bagong posting siya dito mga kasembreros. So unahan ko ito itong Hollywood or foreigner friend na babae na kapangalan ni Kath mga kasembreros na si Kath McNamara. Nag-comment siya doon or napadrop ng heart mga kasembreros sa post ni Alden kahapon, yung nagbisikleta nga siya, no? So nag-drop ng dito ng heart. Yun lang yung yun lang yung kinoment ni Kath McNamara. So tapos si Kath McNamara dito ay siya yung isa sa mga kasamahan ni Alden sa Big Tiger na pelikula or Hollywood project ni Alden mga kasembreros. So parang napansin din ito ng mga admins ni Alden, no, na grabe din pala yung friendship nila ni Kath McNamara at saka ni Alden mga kasembreros. So and pagkatunog pa yung pangalan nila, may H lang yung kay Kath, tapos kay Kath McNamara naman ay wala, no? Lang siya dito, walang H yung kay Kath mga kasembreros. So ang kulit lang ng tadhana na naging close din sa ni Kath McNamara na isang Amerikana mga kasembreros. Tapos yung CDO ni Alden kahapon, nag-post din sila, no, ng panibagong teaser video mga kasembreros. Pagmulat ng mata 7 AM, mag-breakfast muna 7:15, 7:30, ready na for the day. Tapos nothing beats the comfort of home style meals. Yung kanyang CDO home style corned beef, no? Ito yung kanyang pinost ng CDO. Tapos may post si Alden dito na mga malalalim mga kasembreros sa kanyang Instagram. Hindi ko alam kung ayaw mamili. Itong isa dito ay about sa dog, no? Me everything I see my dog. Tapos parati niyang hinahalikan mga kasembreros yung aso, kunwari, no, na sobrang inaamoy niya at saka kinikiss, no? POV, me every time I see my dog. So pag nakita niya yung kanyang aso ay talagang nahuhumaling siya dito mga kasembreros at parati niyang gustong i-kiss, no? Parati niyang gustong i-hug at gusto. Basta, no, malambing at mahal na mahal niyang aso in general mga kasembreros. Tapos si Alden naman, na-feature din siya, no, sa pep.ph. Ito po yung na-quote ni Alden, no, sabi niya sa mga interviews na budgetarian siya, no, nagbabudget siya mga kasembreros kahit na billionaire na siya. Sabi ng pep.ph dito, Pep Adulting, Alden Richards believes people can reward themselves for their hard work but reminds everyone to spend within their means. He also shared how he approaches budol purchases by choosing items that are practical and useful. So from the archive. So yun, no, talagang dapat maging practical ang mga tao when it comes to spending, when it comes to budgeting, when it comes to managing their finances. Kasi di ba, imagine mo siya nga ay billionaire na pero talagang careful siya sa pag-spend ng pera mga kasembreros. So tapos yung mga pictures na dinrap niya dito ay nasa kotse siya, tapos yung sa laptop, parang part ng BYD at BDO itong kanyang mga dinrap na pictures mga kasembreros ng pep.ph. Tapos yun, si Kath naman, pinost niya pala yung parang complete version ng naman niya dito ng kanyang ng All Therapy Prime na teaser video mga kasembreros. So hindi ito yung nasa event mismo, kundi ito yung parang sinut nila bago yung mismong fan meet or event. So Bernardo Cash shared, started in my 20s, sabi niya, stepping into my 30s stronger and more confident because taking care of yourself early is one of the best investments you can make before or for your future self. So excited to share my All Therapy Prime journey with you, my skin, my lift, my prime. So ito yung kanyang sinabi dito, no? Sa kanyang post sa Instagram. So 20 hours ago. So hindi ko na ito na isama kahapon.
Tapos, yun, another episode kagabi, no? Ng Love Siargao, LS mga kasembreros. So, dahil may new episode, ay may new behind the scene naman ito mga kasembreros na dinrap din po ng view, no? So, dito ay nasa bangga. Nakadalawang take para sila dito na yung ang kanilang kissing scene dito mga kasembreros sa bangka. So, yun, nakadalawang take sila dito. So, yun, yung pagsakay nila sa bangka. Tapos hanggang sa, of course, dahan-dahan lang si Alden sa pagupo, no, mga kasembreros. Tapos, yun, parang very siya, yung very raw, yung kanilang so, yung may time para dito na yung parang talagang lakas talaga ng sparks nila. So, tapos yun, talagang nag-kiss sila mga kasembreros. And then, parang medyo matagal pa, no, yung kanilang tawag dito, yung kanilang kiss mga kasembreros. So, yun. Tapos sabi ng isa, nakakakilig. So, tapos, sa bakawan. So, yun, parang mali pala yung una nilang take, no? Tapos, yun, parang ang hanit naman to si Alden, no? Naka-round 2 siya mga kasembreros. Naka-round 2 siya mga kasembreros. Pero yun, no, talang joke nila ito na eksena mga kasembreros. So, yun, no? Round 2 pala ito or dalawang takes pala ito mga kasembreros. So, ngayon na natin nalaman, no? So, yun, Kat Evan. So, thank you, Direk. So, yun, grabe yung nila, no? Parang usual lang sa kanila mga kasembreros yung ganoon. So, yun. Tapos, grabe, no? Parang, okay. So, wala talagang tao dito sa palibot nila. Pero yun, of course, yung kanilang tao dito, yung kanilang yung kanilang mga set, of course, marami mga kasembreros, no? That's a wrap, sabing ganoon, no? Ng dito, ng View Philippines, mga kasembreros. So, mamaya, try ko itong i-play. And then, may pinost din si Alden sa kanyang Instagram. Itong dragon na naman niya, mga kasembreros, ng caption, "This and a Dragon." So, grabe, no? Land formation ito sa ibang bansa. Alam ko hindi ito, hindi ito AI, mga kasembreros. May magantong scenery talaga sa ibang bansa. Nakita ko sa India, meron din sa Venezuela. Basta no, hindi siya hindi siya AI mga kasi napakagandang reminder ito ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos when it comes to magnificent and wonderful creation mga kasembreros. So, meron pa siyang waterfalls. So, maliban sa rivers, tapos sa waterfalls, grabe, no? Napakaganda mga kasembreros ng view na ito. So, nakakalula talaga siya mga kasembreros. Tapos, yun, major item tayo, isang beauty queen, gusto maging leading man, si Alden Richards, no? Kung kilala niyo po si Joy Barcoma, Miss Earth, first runner-up yata siya 2025. Dito ay na-mention, no, na gusto niyang maging leading man or pangarap niya maging leading man, si Phenomenal Box Office Cinema King. Pero siguro kung gagawa ng pelikula, tapos dito sa Philippines si Alden pa rin yung naisip ko. I feel like sobrang good boy kasi yung image niya, kaya gusto ko siya makatrabaho. Pangarap kong leading man si Alden Richards. Wala lang kasi parang cutie siya. So, sabi niya, napanood ko na ito yung video niya, pero na-requote lang ng na-repost lang ng isang admin kagabi, kung kaya na post dito. So, si Joy Barcoma, ang witty nito ni Joy Barcoma, sobrang talino niya mga kasembreros when it comes to hosting, when it comes to, kasi mass comm to na graduate mga kasembreros sa PUP ba yun? No, sa PUP or TUP, no, something like that mga kasembreros. So, ang galing din ito, no, sobrang matalino ito na beauty queen, si Joy Barcoma. So, Miss Philippines Earth 2025, tapos first runner-up naman siya na nag-compete siya sa Indonesia yata yun, no, somewhere mga kasembreros. So, yun, pero hoping no na
si Catherine yung mag-next na leading lady ni Phenomenal Box Office Cinema King. Yun siya. No? Ito talagang gusto natin na si Kath. Tapos ito, mga beater siguro ito. 3 hours ago, post ng isang admin ni Alden. Nagka-Ferrari lang, yumabang na daw si Alden. Daming inggit sa earth. Magsikap din kayo para magka-Ferrari din kayo. Daming reactions sa 212 reactions in just 3 hours. So, palagay lang nila yun, no? Kasi hindi nila kilala si Alden. So, Ferrari, of course, ay parang ano lang yan, di ba? Pag normal na tao, pag bibili ng ganito, ng ganyan, so wala namang magbabash, no? Pero dahil sikat si Alden, so marami talaga. Of course, na marami nagtanggol sa comment section kay Alden, no? Sabi ng isa dito, si Vel Lumboy, nothing wrong about spoiling himself as the things he wants, at least nakakatulong din yan sa kapwa niya tao. Huwag na intigahin, he deserves it. So, sabi ng isa, si Evelyn Manera, marami lang kasi talagang mema. Sabi ni Melissa Zafra, pinagsikapan niya ni RJ, kung nainggit, pikit na lang. Sabi niya isa ni Irvin Gairama, mga bitter yan. Sabi niya. Tapos sabi niya sa Dolores Gaspar, pinaghirapan naman niya, wag mainggit. Tapos sabi naman ng isa, si Feli Padua, kung kayang bumilisan ang problema, ng utang ba sa'yo? So, mga bitter lang talaga, no? May mga ganoon talaga ng mga tao na panayita kang masenso, ay parang gusto ko nilang hilahin pababa, mga kasombreros. So, pero hayaan na natin sila, no? Mga kasombreros and mga katinatics. Tapos, next item natin. So, bago pala yung parang teaser, parang behind the scene video, nag-post din pala ang View Philippines kahapon, 48 minutes ago. Before LST The Clash, Love Siargao The Clash begins, here's a glimpse of what's waiting in episode 17. What are your predictions based on these stills? Share your theories before the episode airs today at 6 p.m. So ito pa ay bago nila dinrap yung episode 17 kahapon or kagabi. So may mga random photos dito, no? Sina Cara Jao, sina Kailin, no? And so on, mga kasombrero. So ito yata yung time na parang nagtatanim sila doon sa ano, and yung dalawa naman ay yun, no, talagang tuwa, mga kasombrero. Tapos ito nag-joke din pala dun si Nadine sa post ni Alden sa yung nakabisikleta nga siya. Sabi di ba ni Alden, no caption needed. Tapos sabi ni Nadine Lustre, sabi niya 5 hours ago, loko mo kami, bakit may caption pa rin? Oo nga naman, no caption needed, pero may caption pa rin na nakalagay na na mga texts, mga kasombreros or mga letra and words, of course. So, galing, no? Naisip nila din yun, mga kasombreros. Tapos ito, 1 hour ago, no, pinost ito ng isang admin, sad ka daw sa isang post ko. Ito, happy na po siya. So, gwapo dimple. No? Tapos si Alden dito na naka full smile na with dimple and bisikleta. Naka-cycling outfit si Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos 12 minutes ago naman, pinost ni Charjan, no, good morning. So 32 reactions. Si Alden dito naka-white, parang part yata ng ano niya dito, ng Vivo. Tapos second from the last item, so na-feature din pala ng Kapuso Crave 13 hours ago, yung na-mention ni Vice Ganda na gusto niya i-guest si Alden. Sina Marian and Michael V, no? 294 reactions 13 hours ago, no? Michael V, Alden Richards, Marian Rivera among Vice Ganda's Dream Kapuso guests on Gandang Gabi Vice. So very exciting ito talaga, no? Yung kasi matagal-tagal din ang hindi umeri, no? Ang Gandang Gabi Vice, mga kasembreros. So ngayon ay marami ang mag-aabang sa ibang bahay naman, no? GMA naman siya, mga kasembreros. Tapos, last item natin, of course, ang prayer ni Alden. Sabi niya dito, Dear God, thank you for your presence that steadies me through every season. Help me to live today with a heart full of trust, knowing that you are my strength when I feel weak. Remind me to lean on your promises instead of my own understanding. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. Psalm 28 verse 7. So help me to walk with confidence,
showing kindness and love in all I do. Let my words build others up and my actions reflect your goodness. Keep me rooted in faith no matter what comes my way. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Sir Alden. Alright, so lang sa ating content items. Ipi-play ko po itong mga videos na inyo pong papakinggan. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha, sa bawat isa. Hindi pa tapos yung lines nyo pero nakatigil na. Okay lang. Basta damahin lang natin yung lines. Bahala na si Kuya Manok kung saan siya itigil. And dyan. Yan, chinelas mo. Matanggal yan, dapat wala. Dapat pala yun. Ito mo. Nakakakilig. God, beautiful! That's a bakawan! Ha? Sorry. Sapa. Baka po? Actually, oo nga ako sa... Cut! God, beautiful! Pengi ako ng ano. Nandiyan na. Mag-ano mo lang. Ihiwalay. Hiwalay. Okay, classicals! Kaya Manok, thank you so much. Dali mo na pa nilang ibalik dito. Baka kasi ano na tayo? Next natin, down the line. My skin, my list, my prime. Well, therapy prime. Sobrang kailangan natin ng Word of God na ito mga kasombreros. Ang title natin ay Kapayapaang mula sa Diyos. 2 Thessalonians chapter 1 verse 2. May you have loving favor and peace from God. Ito yun, no? The Father and the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, sa ingay ng mundo, kaliwat ka ng bad news, kaliwat ka ng mga breaking news, kaliwat ka ng mga issue sa politika, issue sa ekonomiya, pagbagsak ng ekonomiya, pagbagsak ng halaga ng piso, yung ating kapitbahay, yung ating sariling pamilya, minsan yung ating sarili. Kaliwat kanan yung problema talaga mga, parang ang gulo, no? Yung ating mundo mga kasembreros. Magulo ang ating isipan, yung ating bahay, yung ating mga hugasin, lalabahin, lahat mga kasembreros. Parang tila, meron pa ba tayong kapayapaan? Meron pa ba tayong kapahingahan? No? Something like that mga kasembreros. Kasi tumataas ang bilihin. Tapos yung sahod natin, yung income ng pamilya, parang ganun pa rin, no? Ang kapos na kapos, for example, no? Tapos ang daming gagastusin, ang daming dapat bayaran. So lahat po tayo mga kasubers na nakaka-experience ng ganito. So sometimes we need to have that peace na nagmumula sa Diyos. Yung kapayapaan ba na parang nakakapag-relax ka, nakakatulog ka ng maayos, ng sapat, nakakatulog ka ng mahimbing. Yung meron ka pa rin parang pag-asa ba na mga kasembreros in spite of the trials, the problems na na-encounter or nararanasan natin sa ating pamilya, mga kasembreros. So dito, si Apostle Paul mga kasembreros ay
nanalangin, no? Sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 2 na magkaroon sana tayo, na magkaroon nawa tayo ng loving favor at saka kapayapaan na mula sa Diyos at sa Ama, mga kasembreros, or God the Father, Diyos Ama, at saka kay Lord Jesus Christ. So alam niyo po, mahalaga at precious po actually ng kapayapaan. Sometimes you cannot buy peace, mga kasembreros, sa ating paligid, sa palengke. Hindi mo pwede sabihin, ay, pambili po ng kapayapaan, gusto ko magtahimik ang bahay namin, gusto ko pong magkaroon ng katahimikan ng aming pamilya, ang aming nanay, tatay, huwag sana mag-away, no? So gano'n, hindi nabibili ng pera, mga kasembreros. O pwede siguro, no, gagastos ka ng pera tapos pupunta ka sa isang destination na para makapag-relax ka, makapagbakasyon ka, no? Pero yung mismong tahanan or yung mismong family members mo na sabihin mo na, huwag kayong mag-away, ganito ganyan, bigyan ko ito ng pera. So hindi naman all the time, mga kasusgalan. So ang peace naman, ang kapayapaan po, ay hindi po ito absence ng challenges, no, ng problems. It is the stillness, yung calmness, yung lumalaban pa rin tayo despite of the challenges that we encounter every day. So ganun po yung peace, no? Meron tayong kapayapaan, meron tayong laban, meron tayong kalakasan pa rin na nagmumula sa Diyos in spite of the bad circumstances that we encounter every day. So this simple yet profound greeting found in the 2nd verse of Thessalonians is packed with meaning. When Paul writes to the Thessalonian church, he is opening a crucial line of communication that emphasizes the importance of grace and peace in the lives of believers. So napakalaga, ay pamamanampalataya at anak ni Lord Jesus Christ, mga kasembreros. Dapat namumuhay talaga tayo sa kapayapaan, sa grasya niya, mga kasembreros. So, yung grace ng Diyos, dapat pinapasalamatan natin all the time. Tapos, we also need to be peacemakers. No? Initiators tayo, mga kasembreros, ng kapayapaan. Hindi tayo yung troublemaker, hindi rin tayo yung parang umiwas ka lang sa gulo. Na sometimes, kunwari, kaibigan mo or parang kapatid mo, for example, tapos nandiyan na kayo. So sometimes, kailangan mong umiwas. May times din naman na kailangan mong i-confront, mga kasembreros, yung hidwaan na nasa harapan mo, especially kapag kapatid mo na, no? So kapag merong barilan at saka saksakan, sa ibang usapan na yun, no? Kailangan umiwas talaga, mga kasembreros. Pero kapag usap-usap lang, confrontation, for example, so kailangan kalmado pa rin, no? That's one effective way actually to promote, to indulge, to grow peace in harmonious relationship within the family circle, mga kasembreros. So understanding these terms helps us to grasp the essence of Christianity and the relationship with we have with God. The greeting reflects not just a formality but a deeply rooted spiritual truth and reality. Kasi reality talaga ito, mga kasembreros. Itong need, yung world natin, di ba, nung time ng nung buhay pa yung mga sikat na singers like Michael Jackson, and the rest, mga kasembreros, parang may mga times na kumakanta sila ng mga awitin para sa mundo, no? Na magkaroon ng kapayapaan, na wala ng gulo. Yung kanta na sometimes under the moon, sometimes so siguro yung kantang yan, mga kasembreros. So sikat na sikat yan, and it promotes peace talaga, no? Hindi lang sa Haiti, hindi lang sa ibang bansa, kundi sa ating tahanan, especially, mga kasembreros. So kailangan talagang maging maging aware tayo paano ma-resolve at saka ma-promote at lumago, no, ang kapayapaan sa ating isipan at sa ating tahanan. Grace and peace are not just words. They are the very essence of our relationship with God. We thrive not because we are perfect, but because His grace covers our imperfections and His peace calms our storms. So that's from Pastor John Piper, no, na isa sa mga sikat na Christian speakers or pastors sa America. To grasp the significance of this verse, we need to see it in its wider context. Paul wrote this letter to the church in Thessalonica primarily to address miscommunications and fears regarding the second coming of Christ.
The Thessalonians were experiencing trials and tribulations, causing some uncertainty about their faith. So kapag nagkaroon na kasi ng duda, ang isang tao, especially sa kanyang pananampalataya, mga kasembreros, kailangang i-resolve yun. Kasi yung pagdududa, yung kawalan ng tiwala, ng pag-asa, mga kasembreros, ay nagdudulot ng stress, and sometimes nauuwi talaga siya sa depression, which is delikado, mga kasembreros. The Thessalonians, St. Paul therefore initiated the letter with a reminder of God's grace and peace, which is crucial for their turbulent times. So, mas na-realize kasi natin at na-appreciate, mga kasembreros, yung mga yung grasya, yung kapayapaan kapag magulo, no? Kasi yung isang bagay sometimes hindi mo siya ma-appreciate kapag nandyan pa. Pero kapag wala na, kunwari wala ng kapayapaan, wala ng pera, wala ng pag-uunawaan, wala ng pagpapasensyahan, wala ng pagpapatawaran, wala ng pagpapakumbaba ng loob, wala ng cares about isa yung nanay, tatay, magulang, kapatid, and so on. So, na-realize mo na parang gusto kong pumunta sa isang lugar, sa isang bahay na ganito, ganyan, mapagmahal, maunawain, nagpapatawad ang bawat isa. So, di ba ganoon siya? Ma-realize natin yun, mga kasembreros, kapag tayo po ay nandun na sa sitwasyon na iyon, mga kasembreros. So, setting the tone of his message, of Paul's message, with grace and peace, Paul introduces an essential component of Christian teaching, the assurance that God is with believers through every storm. The early church faced intense persecution. By highlighting grace and peace, Paul reassures the church that they have everything they need to endure and grow through their struggles. It's not just an opening line, but a lifeline of hope in times of distress. So moreover, Paul consistently emphasizes the nature of God as the source of these gifts. The God of our Father bestows grace and peace. This reinforces the relationship we have with God and shows that all good things come from Him amidst any challenges we face. So yun siya, no? Talagang si Lord. Mali yung mindset ng ibang tao at saka yung ginagawa nila na may problema ako, pupunta ako sa ganitong lugar, magliliwaliw ako, tapos may problema ako, maglalasing ako, tapos kinabukasan, andun pa rin naman yung problema. So, sometimes, siguro kailangan natin magbakasyon, magliwaliw, for example, kung pwede yun. May mga times din naman na kailangan natin talagang harapin, no? Yung problema, kasi hindi ma-resolve, hindi maagapan, or hindi siya basta hindi siya mawawala or hindi masasolve ang problema kapag hindi natin siya hinarap, mga kasembreros. So, at hindi ka magkakaroon ng peace of mind, hindi ka magkakaroon ng peaceful environment, mga kasembreros, or tahanan, especially kapag tayo po ay may problema. Parang nandyan pa rin yung problema. So, you're not doing any solution para mawala o ma-solve yung problem na yun. So, delikado din po yun, mga kasembreros. Especially sa loob ng tahanan, ha? Kasi sa loob ng tahanan, dito tayo tumitira, dito tayo araw-araw, no? Dito tayo kumakain, lahat-lahat, mga kasembreros. So, kung kaya, it's really important na yung ating, yung ating tahanan pa ipunin natin ang pag-ibig talaga, especially na salita ng Diyos, na source po ng reminder, ng pangako ng Diyos about kapayapaan, about grace, about love, about hope, about joy, about humbleness, and so on. So, sa aning final thought, one of the most important lessons we can draw from this verse is the understanding of our identity in Christ. Being rooted in God's grace changes how we view ourselves and the world around us. So, yung view, kailangan yung thinking natin, kung kaya sabi natin na right thinking will lead you to a right living. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, ano yung nasa isip natin, ano yung sa mind natin, ay yun yung ginagawa natin or ina-act out. So kung iniisip natin na ang buhay ay parang sugal, so gagawin mo, susugal ka na ng susugal. Kapag nasa isip natin ang buhay ay paswerte-swerte lang, so parang wala kang walang certainty, na walang assurance sa mga kasembreros sa Diyos. So kung ang buhay ay naniniwala ka na si Lord ang ating Savior, siyang ating dakilang provider sa lahat ng bagay, may it be material, may it be immaterial, may it be intangible or tangible, ay mag-act out tayo, no, according sa faith or pananampalataya na yon, mga kasembreros.
Alright, salamat sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, kapayapaang nagmumula sa ating Diyos amang nasa langit. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasimbrars, and paalam po. I love you.